Divisoria, atras abante ang tila nakikipagtaguan sa mga pulis ang mga nagbebenta ng mga iligal na paputok. Kaya naman kahit panay ang ronda ng mga pulis, hindi sila mahuli-huli. Nakatutok doon live si Rida Reyes. Rida. Mel, bukod sa Bukawi sa Bulacan, isa pa rin sa mga pinupuntahan itong Divisoria pagdating sa iba't ibang klase ng mga pampaingay bilang pagsalubong sa bagong taon. At sa ating ang pag-iikot sa buong maghapon, nakakalat pa rin ang mga ipinagbabawal na paputok na palihim pa rin ibinebenta. Tila atras abante na ang naging estilo ng mga tindera ng iligal na paputok sa bahaging ito ng Recto Avenue sa Divisoria, Maynila. Mabilis pa sa alas 4 kung hakutin ang mga paninda kapag nakakita ng pulis. Pero malingat ka lang, nakabalik na pala ulit sa pwesto para ituloy ang negosyo. Ang iba, patay malisya na lang kapag lapitan na ng pulis. Alam daw ng mga titindang bawal ang kanilang ibinebenta, pero paano naman daw nila palalampasin ang pagkakataong kumita? Marami pa rin talaga naghahanap. Kaya di natin may iwasan na magtinda pa rin yan. Pinipili ko lang pagbibigyan ko yung pagbata. Hindi pwede. Pag mga, kunyari, sa idarang ko, kunyari matanda gagamit, pinagbibigyan ko. Pero ang mga pulis di raw titigil sa panguhuli kahit aminadong nababaliwala na minsan ang kanilang presensya. Itong mga 3 araw na to, titiyakin ko maraming medyo medyo iba magtatago. Pero sabi nga sa inyo, araw-araw kami na nag-iikot para kumpiskahin itong mga malalakas. Maging mga mamimili ng paputok, sinusuri muna ng mabuti ang bibilhin. Nagtatanong kami sa mga tindera kung anong bawal at hindi sa mga tao. Kasi hindi ko alam kung ano yung bawal at hindi. Bukod sa mga paputok, nagkalat na rin ang mga pininiwalaan ng ilan na mga pampaswerteng dala ng anumang hugis bilog, gaya ng mga bestidang polka dots at samut-saring bilog na prutas na paboritong inihahain tuwing bagong taon. At kahit 5 araw pa bago magpalit ng kalendaryo, maaga na itong sinasalubong sa Chinatown sa Binondo. Sa pamamagitan ng Dragon Dance, itinataboy ang malas na maaring dalhin ng 2014 sa mga negosyong narito. Nakalatag na rin sa kalsada ang iba't ibang makukulay na feng shui lucky charms. Para sa taong 2014, pinakamaswerte raw ang mga kulay na berde at pula. At dahil Year of the Wood Horse daw sa 2014, maswerte raw kung maglalagay ka sa iyong bahay nitong berdeng kabayo. Pero kung gusto mo ng ibang klaseng swerte, pwede rin naman daw itong pechay para sa maraming pera daw. At itong holo para naman sa magandang kalusugan. Lagay sa pinto. Para yung swerte pumasok diretso. Wala namang mawawala kasi kanya-kanyang paniniwala naman para maganda ang pasok ng bagong tao. Maski may ganyan ka, iaasa mo sa ganyan, mahirap. Kailangan may dasal, nandiyan pa rin siya. Sa mga oras na ito, Mel, ay tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga tao rito. Hindi ganun kadami kumpara nung bago magpasko. Pero dahil nga merong night market, ay marami pa rin mga nagpupunta rito para syempre iba, mag-shopping pa rin, bumili pa rin ng mga regalo. Ano? At inaasahan ng mga tindera na simula bukas, weekend, hanggang sa bisperas ng bagong taon, ay mas lalo pa raw darag sa mga tao dito para naman sa kanilang pamimili bilang sa kanilang paghahanda sa bagong taon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.